Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe. Pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Usap-usapan ngayon sa iba't ibang media outlet ang balitang umano'y banta sa biyag ni Pangulong Kuting bago matapos ang kanyang termino. Ayon sa ilang mga trusted sources, mga retiradong general di umano ang nasa likod ng balak na ito at sinasabing layunin nilang ipalit sa pwesto si pangalawang Pangulo Inday. Sa isang hindi pinangalanang source, sinabi nito ang plano ay tila parte ng isang mas bigating political maneuvering kung saan ang ilang sektor ng militar ay tila hindi kontento sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong BBM. Ayon sa mga ulat, ang mga retiradong general na ito ay may matagal ng samahan at impluensya sa hanay ng mga soldado at may kakayahang magsagawa ng mga tahimik ngunit delikado na hakbang laban sa pamahalaan. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa palasyo, naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng palasyo ng kasalukuyang nakaalertong seguridad ng Pangulo at sinisuguro nilang lahat ng banta sa kanyang biyag ay nabibigyan ng kaukulang aksyon. Hindi natin papalampasin ang ganitong mga balak at kasalukuyan ng iniimbestigan ng mga ahensyo ng gobyerno ayon sa pahayag. Samantala, nananatiling tahimik si pangalawang Pangulo Inday sa issue. Ayon sa kanyang tagapagsalita, nakatutok ang Vice Presidente sa kanyang mga programa at hindi nagbibigay ng pahayag patungkol sa mga espekulasyon. Subalit hindi maiwasang mapansin ng publiko ang tila pagtahimik niya sa isyong ito na nagdulot ng iba't ibang teorya at haka-haka. Isang political analyst naman ang nagbigay ng babala na ang ganitong klaseng mga usapin ay maaaring magdulot ng destabilization sa bansa lalo na kung hindi agad masugpo. Kung totoo man ang mga balitang ito, nangangahulugang lamang na may mga malalim na hidwaan sa pagitan ng administrasyon at ng hilang bahagi ng militar at hindi ito magandang senyales para sa kalagayan ng ating demokrasya ayon sa analyst. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, patuloy ang pamahalaan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Subalit ang mga mamamayan ay nanatiling alerto at umaasang hindi mauuwi sa karasan ang mga mangyayari sa likod ng entablado ng politika sa bansa. Patuloy na nakabantay ang bayan sa mga susunod na kaganapan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Okay, since usapang gurgur tayo mga ate at kuya, um, hindi ko alam kung nababanggit ko na to sa mga nakaraang vlog ko, but posible po na si Kuting ay gurgurin or traidorin. Baka nga hindi niya matapos ang term niya eh. Okay? So, again po, itong kumitil kay Percy Lapid, isang giorno, unang-unang giorno yata or reporter, 'di ba, or member ng media na napas lang sa panahon ni Kuting ay napas lang din yung gumurguro sa kanya habang siniserve yung warrant sa Lipa, Batangas. Malala ang krimen sa Lipa, panahon ni Ngoy Ngoy. Ngayon mukhang ganyan na naman ang Lipa. Panahon ni Pangulong Duterte mga kuya, medyo naglaylo, di ba, bumaba ang krimen sa lahat ng lugar sa Pilipinas, including yung Lipa, although napakamaunlad na bayan or syudad niyan, eh, kung tutusin niya, parang ang Lipa ang capital ng Batangas pero Batangas City po, ang pagkakaalam ko, ang capital ng Batangas. Napakamaunlad ng Lipa, pero despite na nandyan si Vilma Santos, ang mga rekto, mga kilalang mga politiko, di ba, artista, magulo ang Lipa, malala ang krimen. Lalo na nung panahon ni Ngoy Ngoy. Naging peaceful lang yan panahon ni PRRD. Balik na naman yata ngayon. So doon nagurgur yung pumaslang kay Percy Lapid at ipinaghihinalaan po na ang pumaslang kay Percy Lapid ay ang
Kuting and Butod admin. Kasi ang binabanatan lagi ni Percy Lapid, mga ate at kuya, maybe I can open I'll open my YouTube channel and then let's check kung ano ang lalabas dito, ha. Hindi ko sinesearch si Percy Lapid eh. So let's see if I will find a video here. Percy. Tingnan natin kung ano yung mga content niya, ha, mga ate at kuya. So nandito tayo sa YouTube. Ayan, balitang-balita nga po. Nagpakamatay ang suspect. Bata, 40 anyos. Yun bang nasa picture? Yung nasa thumbnail? Yan ba yung Mendoza? 40 anyos? Ayun yung nakasombrero. So baka. Okay. Ayan, balita na naman si Percy Lapid. Ang kanyang channel, ano nga? Lapid Fire. Na corner at ng hostage di umano. Oy, parang subdivision pa sa Lipa yung ano. Yung tinitirhan ng gunman. Okay, let's try Lapid Fire. Yeah, Lapid Fire. Kasi yun ang channel niya eh. As you can see, hindi naman ako nakasubscribe dito. Di ba? Tingnan natin. Ayan, si Lapid. Gagawin. Okay. So, tingnan natin yung mga contents niya, ha. President Marcos dumidistansya na sa pakikipag lips to lips ng Duterte. Marami siyang mga topic about the Marcoses. PBBM pupunta ng China para yada-yada. O may mga ganun pala siyang topic? Teka, baka mga bago to. Baka someone is uploading this. Kailan ba napas lang si Percy Lapid? Parang 2022 pa. 1 year lang tong iba. Baka may nag-upload naman ng video. Binabati ko si Tatay Digong din. Siguro may baka ano to, may gumawa ng panibagong channel niya. But anyway, lagi niyang binabanatan mga ginto ng mga Marcos, binabanggit niya. So, Lapid Fire. O, daming subscribers, oh. Dami niyang videos. 8,000 ang videos niya. So, yun natin kung may makita pa tayong topic about the Marcos, ha, na binabatikos ni Lapid. Ni Percy Lapid. We'll see. Kiboloy. Binabatikos din niya. Kung sino-sino. Ay, siguro may nag-upload nga nito, oh. Kasi 6 months after na napas lang, ayun. Maraming mga video si Percy Lapid. Pero, ayan, bakit mas gugustuhin nating Pangulo ang Marcos kaysa sa isang Duterte? Oo. Anyway, every time na may mag-a-appear na video to pag nag-open ako ng YouTube, like hindi ko naman siya sinesearch, ang lumalabas, mga batikos niya kay Marcos, mga ginto ng mga Marcos, ganyan. Mga bagong upload to eh, a year ago lang to. Anyway, going back mga tat kuya, sa tingin ko, itong si Kuting ay mapapas lang din. Maybe a karma or whatever. Pero again po ha, kung si Miss Cathy Binag ay na namimiligro rin namang mapaslang, ano. Ganon din si Kuting. Sino ang mastermind para pumaslang kay Cathy Binag? At sino ang binabanatan na Miss Cathy Binag? Diba? Si Kuting. Ngayon, itong sitwasyon dyan, bakit sa tingin ko ay mapapaslang itong si Kuting at baka hindi niya matapos ang kanyang term? Nagmamadali ang Kongreso na masipa si VP Sara, tama? Meron na nga silang piniprepare na na parang road to impeachment ni VP Sara, 'di ba? Nanghihingi sila ng audit yata sa COA ng expenditures ni VP Sara. O nanghihingi sila ng liquidation or something. Kasi gusto nilang idiin si VP Sara doon sa confidential funds na 125 million na binigay ng December
19 ng 2022, wala pang mga kalahating taon pa lang nakaupo si Kuting, inubos ni VP Sara hanggang December 31. Gano'n naman talaga, ubusin mo yun. At baka sinadya yun ni Butod, no? Na siyempre, hindi mo si Kuting ang nagde-decide dyan, si Butod. Si Butod ang dumidiskarte ngayon, siya ang presidente ng Pilipinas ngayon eh. Hindi naman si Kuting parang puppet. Okay. So, ididiin nila si VP Sara, gagawa nila ng paraan para ma-impeach. Tama yung nag-leak na balita last week, di ba? Na plano talagang i-impeach si VP Sara. Kanina lumabas na yung balita, pinaghahandaan na ng mga kongresista sa lower house na investigahan yung misuse kuno ng pondo ni VP Sara. So parang nagmamadali ang mga politiko na maalis si VP Sara sa equation. Alam nyo naman sa tawag dyan, sa hierarchy or sa, ano, hindi hierarchy yun eh. Sa nalimutan ko na yung specific term pero parang sa pagkakasunod-sunod ng pwedeng umupo, may term na ginagamit dyan eh. Nasa dulo ng dila ko. Anyway, comment sa comment section. Siyempre, kung sakasakaling hindi nga po ma-fulfill ng presidente ang kanyang responsibilidad, ang hahalili sa kanya vice president. At hindi papayag ang mga nananamasa ngayon, mga malamang mga nakaupo, nanalo sa election or maybe inappoint na mga kaibigan, mga cronies and whatnot, hindi papayag ang mga yan na maantala na naman ng another Duterte ang kamkaman. Siyempre, baka ang tayaan ng numero, di ba? Kapag si VP Sara ang humalili kay Kuting, kung ano mangyari sa kanya, ma-paralyze, maimbalido, mategi, mag-resign, bumaba ng kusa, or kung ano man, di ba, si VP Sara ang hahalili. Sa succession, ayun nakagat ko ang dila ko. Di ba yung succession, si VP Sara ang hahalili sa kanya. Pag nawala si VP Sara sa equation, ang hahalili sa presidente, mamimili ang nakaupo ng kanyang gustong maging vice president. Either yung Senate President, si Chis Escudero, or si Tambi na House Speaker. Okay? Yun yung sa line of succession eh. O, ang papalit either Senate President or House Speaker. Yun ang pipiliin ni Kuting na magiging VP niya. Aalisin talaga sa equation si VP Sara para tuloy ang buhay. Pero ngayon, Kuting, sinasabi ko sa iyo, kay Kilay wala akong masyadong duda. Okay? Yung asawa ng artistang mahilig maglakad sa bato-bato kuno dyan sa Paris. I don't know if may pagka-traidor yan, pero mukha namang ewan. Hindi ko pa kilala personalidad, pero wala rin akong tiwala kay Kilay. Kilala si Kilay, yung keso yun eh. So, pero yung ibang pwedeng maging na humalili kay VP Sara kung maalis man nila si VP Inday, wala akong tiwala. Okay? So, paano mangyayari yan? Kuting, mag-isip ka. Pag si VP Sara, wala sa personalidad niya na siya ay traidora. Hindi niya aagawin sa iyo ang posisyon mo, magtrabaho ka lang ng maayos. Pero syempre, kung hindi ka naman, binudol mo na nga siya, binudol mo na nga kaming 31 million eh. Kung hindi mo ayusin, mananawagan ng taong bayan, lumalis ka, hindi mo kaya eh. Alam mo sarili mo, hindi mo kaya. Wala ka sa tamang katinuan, alam mo yan. Lutang ka lagi. Ayun nga lang na kahit hindi ka lutang, nakikitaan ka din ng mga pulbos-pulbos. Hindi namin alam kung kumain ka ng Bavarian donut eh. Kung ano man ang kinain mo, ba't meron dito? Ano, pinulbuhan ka ni Ma'am Shea at hindi na wipe off ang pulbo din eh. O, ang usual na nakikita mo yung mga pulbo-pulbo din eh, according to Miss Cathy, ay yung mga nagpupulbo ron. Oh. So, ipagpalagay natin mga ate at kuya na magsasaksid ang mga demonyo na maalis si VP Sara. Okay, na-impeach, na ligwak. Ay syempre, aaprobahan naman ni Kuting sigurado yan. Ligwak si VP Sara, tanggal bilang Vice President. Sino ang hahalili? Sino ang pipiliin ng Kuting between Kilay and kamag-anak? Most probably, yung kamag-anak kasi according to Miss Cathy, according to Miss Marlica rather, ang nag-uusap para tigihin si Miss Cathy Binag ay ang isang starlet na may jowang foreigner na money launderer at si
Tambakulaw, hindi, iba yung Tambakulaw. Si Tambis. Si Tambis. Yun yung nag-uusap. So parang ang dating mga ate at kuya kasi, pinagkakatiwalaan ni Butod itong kamag-anak ni Hello Kitty or ni Kuting, di ba? So most probably, ang magiging vice mo, Kuting, pag nag-succeed kayo ngayong taong maligwak si VP Sara, at huwag naman sana kayo magtagumpay, sana ang magtagumpay ay ang taong bayan na ikaw ang ligwakin. Mahiya-hiya ka naman. Hindi mo naman kaya, tamad ka pa. Di ba? Feeling mo, karapatan mong maging leader kasi ang tatay mo yung leader dati. Hindi mo alam ang ginagawa mo. At hindi mo kaya. Ginagamit mo po yung atleta kanina. O, may video yung kayong mag-asawa para kayong mga bangag kanina. Mamaya pag-usapan natin. Pakita ko sa inyo. Ate kuya. Mukhang may aning yung mag-asawa. Okay. Halimbawa, nag-succeed silang alisin si VP Sara sa pwesto. Ang papalit, most probably, hindi yung kilay, di ba? Ang papalit dyan, malamang yung kapag-anak. Ngayon, Kuting, sa palagay mo, hindi ka tatraidorin yan? Kilala yung side ng nanay mo na mga damonyo. Kasi itong nanay ni Kuting, mga ate at kuya, parang anak lang yan sa pangalawang asawa eh. Yung ulyanin na ngayon, na pilit ginagaya ng asawa ni Kuting, pero hindi naman kaya. Yung eleganteng babaeng yan, na ulyanin na nanay ni Kuting, yun ay anak lang sa pangalawang asawa, ang alam ko. May unang asawa yung tatay, yung lolo ni Kuting, sa nanay. At yung mga anak noon sa unang asawa, syempre, mga kapatid, di ba, mga stepsisters and stepbrothers ng nanay ni Kuting, yun ang mga pinaghihinalaan na Tomb Raider sa tatay mo, Kuting. Yung kamag-anak mo. So sa tingin mo, itong kamag-anak mo, hindi ka tatraidorin? Mag-ingat ka pag nawala si VP Sara, baka magurgur ka, Kuting. At kapag nagurgur ka or ginurgur ka, syempre yung hahalili, yung kamag-anak mong yan. Na nangangarap namang talaga na maging most powerful, kung hindi man maging prime minister, maging vice mo, and eventually, baka tumakbo ngayon ng 2028. Gustong-gusto niyan, kaya lang wala, kahit na may itsura yan, no? At ang mukha namang mistisong Kastila ang datingan, pati apelyedo, yung pinsan mo Kuting, na mukhang duling. Walang amor ang tao. Kaya munti ka nang masundot ng ilong yan doon sa Japan ng ng Philippine flag. Karma siguro yun or gaba, whatever. 'Di ba? Parang hindi ka pwedeng maging leader ng Pilipinas o hindi naman sinasadya nung kababayan natin sa Japan na matusok, yung munti ka nang matusok na nakailag lang ng gayon. Parang sign yun eh, katulad ni Ngoy noon nung bago bumaba, may nagpalipad ng kalapati, lumagapak yung kalapati sa ulo niya, nakalmot yung panot ni Ngoy. Parang style nyo, punyeta ka, umalis ka na, tama na ang 6 years na parang mga divine, whatever, signs or whatever. Nasundot ng ilong, parang nasundot ang ilong ni Tambi Munti, yung matabang duling na pinsan ni Kuting. Sa tingin mo, Kuting, hindi ka tatraidorin yan? Alam mo bang pag nagurgur ka, they will be hitting 2 birds in 1 stone? Siyempre, again, mga ate at kuya, pag nagurgur si Kuting at wala na si VP Sara sa equation at yung kamag-anak na niya ang bisin niya, alam ang piliin niya si Kilay, siyempre pipiliin niya yung duling na yun na nasundot ng flag. Kilala yung petitokoy ko, comment section. Yung kausap daw ng starlet at gustong gumurgur kay Cathy Binag, nagbabalak gurgurin. Baka inutusan ng asawa ni Kuting, di ba? So, kapag ang nakaupo ay ang kamag-anak mo, Kuting, bilang bise mo, pag nagurgur ka, siya ang papalit sa'yo. Natupad ang kanyang pangarap na maging pangulo at tatakbo pa siya ulit sa 2028. So kung magurgur ka man ngayong taon at naligwak mo si VP Sara, mapapariwara lang Pilipinas. Dahil pag nagurgur ka, Kuting, ang papalit yung kamag-anak mo. Mamumuno siya ng 2025 hanggang 2028. Kung magugurgur ka kayong taon, mamumuno siya ng remaining months mo ng 2024 hanggang 2028.
Kasi ganyan ang succession, 'di ba? 'Pag may nangyaring hindi maganda sa pangulo or maybe may usapan na kayo Kuting, baka mag-resign ka, eh, ta's tuloy pa rin ang ligaya, right? Tapos yung pinsan mo or kamag-anak mong yan ay magiging sunod-sunuran pa rin sa jowa mo, I don't know kung anong plano niyo. Baka mamaya may kasunduan kayo, siyempre mahihiya ka na, ang dami mo ng lutang moments, 'di ba? May issue, ang dami ng issue na at may mga lumalabas na ikaw ay pulboronic. So siguro ang pinakamaganda mong gawin yan, mag-resign ka and umalis na lang papuntang Hawaii. Baka may usapan kayo na, o sige, basta maligwak lang si itong Green Eagle na to ng Davao, eh, ikaw na ang iuupo kong busy and magre-resign ako and then ikaw na ang pangulo. Pero syempre dapat ay nasa dark chamber pa rin ang aking butod na jowa. Susunod ka pa rin sa kanya. Ibibigay namin sa iyo, hindi ka lang magiging busy ko, ibibigay na namin sa iyo ang presidency. Magre-resign na ako kasi tamad naman ako. Ayoko nang makipagplastikan sa kung sino na nakaka-visit humarap sa mga tao. Ikaw na. Total marami na kami nakamukam, pero syempre kapag kakamkam ka sa mga remaining years na ibibigay ko sa iyo, eh, komisyon naman siya. Baka may ganyan pa yung usapan Kuting. And akala mo iyan ay ano na, no, tutupad sa usapan, pero mag-ingat ka. Mas pabor sa kanila na gurgurin ka. Bakit? Oh, kung hindi ka talaga tutupad sa usapan na pag naging busy mo yung kamag-anak mo ay bababa ka na, halimbawa, baka naman hindi talaga bumaba, baka drawing din tong wala naman kasi sa tamang katinoan tong Kuting na kamag-anak, tong pinsan kong Kuting, eh, di ba? Gurgurin na lang natin. O, di pag ginurgur ka Kuting, mabilis. Baka mamaya hindi mo pa ma-let go, no? Gustong-gusto mo pa yung gala, prestige, di ba? Na ikaw ay tinitingala ngayon, baka tumawad-tawad ka, eh, Kaz, yes, Kaz talaga. Kaz, Kasin, eh, ano na lang, ah, tapusin ko na lang yung 2025. Para 3 taon ako. Ikaw na lang sa 2026 ay kung mainip yung kamag-anak mo Kuting. Baka mamaya pagdating ng 2026, sabihin mo naman, ay, ano, yung remaining 2 years na lang, hayaan mo na maka-4 na taon naman ako. Ah, meron pa akong mga hindi natatapos. Pero sa'yo na yung remaining 2 years, suportahan ka rin namin sa 2028. Pag na-bad trip sa'yo yung mag-anak mo, kagorgor ka, kailangan pagligwa kay VP Sara, baba ka rin. 'Di ba? Pagkaligwa kay VP Sara at pinaupo mo as busy mo yung duling mong kamag-anak na nasundot ng flag, o bumaba ka na rin para diretso na rin siya as pangulo. 'Di ba? Para hindi ka na malagay sa alanganin. Kuting ako nang nagsasabi sa iyo, pwede kang magurgur ng kamag-anak mo or ng mga makakaliwa. Alalahanin mo yung kamag-anak mong yan ay kaibigan-kaibigan ng mga makakaliwa. 'Di ba? Tuwan-tuwa sa kanya ngayon ang mga nandyan, mga kasamahan niyang mga makakaliwa ngayon sa kung saan niya nakaupo. O hindi niyo nakaaway ang mga kaliwa, deprimerang mga traidor din ang mga yan. Bukod sa traidor ang kamag-anak mo, traidor din ang mga makakaliwa. Baka nga kaya nagkandaleche-leche noon, 'di ba? Kalabang-kalaban ng tatay mo ang mga makakaliwa noon. Baka ginamit yung mga teroristang yan ng kamag-anak mo para lalong maging magulo ang Pilipinas noon. Another thing na magiging pabor pag ikaw naligwak, pwede nilang ibintang sa mga Duterte. Ay, si Duterte nagiganti kasi ano, oh, 'di ba? Binudol yung anak nila, tapos itong si Kuting ay ano, pinapasok ang ICC, ganyan. Tapos binabatikos kasi nila, 'di ba? Tinatawag ni Duterte na adik ito si ano or bangag si ano, bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. So ang ginawa ni Duterte, naghiganti. Kapag natsugi ka Kuting, katulad ng pagkakatsugi nung gumurgol kay Presi Lapid, baka ibintang sa mga Duterte. So, pwedeng makulong ang mga Duterte kapag ka, 'di ba? Ikaw ang masisira lalo ang political career ng mga Duterte, ni VP Sara, ni Kongkulong Wande, and even ni Baste. Kapag itinuro ang mga Duterte na mastermind sa pagtsugi sa iyo. Kaya ako nang nagsasabi sa iyo, Kuting, napakalaki ng posibilidad na matsugi ka the moment na maaalis si VP Sara.
Kahit na wala na ang unit team, alam mo bang safe ka kapag nandyan pa ang pangalawang pangulo? Pag hinayaan mong maligwak yan, pahantong ka na sa hukay. Marami ka ng kaaway, marami ng galit ng mga Pilipino sa iyo. Pero ang mga Pilipino nagpapatawad, nakakalimot, pero yung mga ganid sa kapangyarihan at sa lapi na ang iba ay kamag-anak mo ay hindi nila patatawarin at palalampasin ang pagkakataon. Nagurgurin ka at isakripisyo ang buhay mo katulad ni Ninoy nung araw. Agree ba kayo mga ate at kuya? Ituturo yan sa mga Duterte kung matutsugi si Kuting para sira rin ang mga Duterte. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.